Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong estimate, approve estimate 39549. Ang model nito mga kabay, dito 5899. 10 kilos jackhammer ng DeWalt. So ang papalitan nito mga kabay, ayan, armature. Ito po yung bagong armature. Tapos motor cover, gear case cover, handle, ayan po. Tapos sleeve. Tapos yung o-ring niya mga kabay, ayan. Medyo marami-rami ito. So ito yung o-ring niya. Tapos yung cap, sleeve. Ito sleeve din ito mga kabay. Ito yung plastic niya, mayroong bakal sa gitna. Yan po yung ipapalit natin. Tsaka syempre yung kanyang seal. Tapos carbon brush. Ano pa ba? Connecting rod, ayan, isang set po yan. Kasama na po yung connecting rod, piston, o-ring, pin, tapos yung kanyang cord protector. Kasi magpapalit din po tayo ng cord, 3 metro. So yan po yung ikakabit natin dito mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo po kung kakabit natin. So yan na mga kabay, kakalasin na po natin. Nakalas na natin yung mga screw. So pwede na natin tanggalin ito. Ayun, meron pa palang naiwan. Ayan. Sumasabit, meron pa rin. Siguro naman yun ay makalas na. Yun. So magpapalitin po tayo nito dahil basag po ito. Ayan po, basag. Tapos yung kanyang so unahin muna natin yung armature pagkabit mga kabay. Ayan, armature, tapos yung kanyang cord. Ayan. So kakalasin muna natin ito. Meron pa pala tayong hindi nakalas. So medyo mahaba-haba ito mga kabay. Yan, papalitin po tayo nito. Yan. At syempre kailangan nating sapinan sa ilalim bago natin kalasin itong pan. Kailangan natin makalas yan para mapalitan natin yung armature. Yan. So medyo matigas. Pero hayaan na lang natin yan. Makakalas din yan. Kailangan lang natin ng pamalo. Kailangan natin paluin iyan. Yan, ito. Para makalas. Ayaw. So kung ayaw niya, hanap tayo ng paraan. Ayaw niya makalas. Yun. Yan na, kalas na mga kabay. Sunod, ito. So yan na mga kabay, nakalas na natin. So yung wire na lang ang hindi pa. Kailangan natin makalas tong wire. At matanggal yung brush holder. Mahawak yan. At syempre ito, tigas. So yan mga kabay, papaluin na lang natin ito palabas. Tigas ah. Lumalaban. Yun oh, nilagyan pa na ng sap. Ano? So yan mga kabay, so pwede na natin ikabit yung bagong armature. Pero bago yan, kakalasin ko muna to dahil matigas tanggal. So yan mga kabay, kakabit na po natin yung bagong armature. Ito po yung bago niya. So sa pagkabit niyan mga kabay, ganito lang. Susok-sok nyo siya dyan. Ayan.
Tapos papaluin nyo po nito. Ayan. Tapos balik natin yung kanyang bearing housing. Ayan. Pero syempre bago yan, kabit muna natin dito yung kanyang sleeve tsaka bearing. Ayan. Ganun po yung itsura niyan. Ito naman yung itsura sa labas. Ayan. Tapos ang kabit niyan mga kabay, ganyan lang. Syempre ingatan nyo yung wiring na hindi maipit sa kanyang brush holder. Meron po yung lagayan dyan. May mga kanal-kanal po yan. Para siguradong hindi maipit yung kanyang brush holder. So yan mga kabay, iskruhan na po natin yan. Ayan, tapos higpitan natin. So yan mga kabay, naigpitan na po natin yung screw. So ilalagay na po natin yung kanyang wiring. Ayan, balik natin yung manggagaling sa field coil. Ayan, may terminal po yan dyan. So dyan nyo lang ilagay. At ito rin. Tapos yung kanyang carbon brass. Nasaan ka na? Carbon brass. Ayun. So ito yung carbon brass natin mga kabay. Ayan. So gamit lang kayo ng pangkalawit. Yung ganito. Pag kinabit nyo siya. Para hindi mahirap mag hila-hila. Ayan. Tapos syempre yung kanyang terminal mga kabay, susok-sok nyo dyan. Ganon din po sa kabila. Ayan. So yan na mga kabay, okay na siya. Nahigpitan na natin pati yung carbon. So ang sunod yung kanyang pan. Ayan. Tapos syempre higpitan natin. Okay. Bakit ka dumudulas? Ayan mga kabay. So naikabit na natin. At syempre dahil naikabit na, dito tayo. Sunod yung kanyang gear case cover. Ayan. So lilinisin lang natin yung sumobra. Tapos balik natin yung kanyang seal. Ayan. Tapos lagay natin yung bagong cover. Ayan po. Ay, grasa muna pala. Muntik na, muntik na. Yun na. Tumabingi. So lagyan natin ng grasa. Ayan. Pagkatapos sara natin. Ayan. Ayan. Tapos screw. Ayan. So higpitan na po natin. So yan mga kabay, nailagay na natin yung switch. Tapos yung cord. So ilalagay na natin itong takip. Ayan. Tapos i-screwhan natin mga kabay. So ayan mga kabay, nailagay na natin yung handle. Ayan, nalagay na natin ng screw. Ayan. So ang sunod mga kabay, ito. Takip sa motor cover. Ayan. Tapos pagkatapos ko nito i-screw mga kabay, ang sunod naman ay yung kanyang connecting rod. Ayan. So ayaw pumasok. Bakit? May problema. May problema siya mga kabay. Ayan. So i-screw na po natin yan. So yan mga kabay, nailagay na natin, na-screw na natin. So ang susunod natin ikabit itong connecting rod at yung sleeve niya. Ayan. Itong mga sleeve tsaka yung o-ring at yung kanyang seal. Ayan. So dito na tayo sa mechanical. Bubuksan na natin, natanggal ko na yung mga screw. Sikwatin na lang natin yan.
Yan. So, ayan, mga kabay. Huhugutin na lang natin tong kanyang connecting rod. Ayan. So, kaya ko pinalitan yung connecting rod niya, mga kabay, gawa nung ito. Yan. Yan po ang sira niyan, tsaka maluwag na yung connecting rod niya, yung piston niya, ayan, nalusaw. Ayan. So, buo po yung pinalitan ko niyan. Ito po yun. Isang buong connecting rod. Ayan. I-assemble lang natin ito, mga kabay. Lagay mo lang yan dyan. Tapos yung pin. Ayan. Susuksok mo lang yung pin. Ayan. Tapos yung kanyang o-ring. Ayan. So ayan. Okay na yan, mga kabay. Yun yung ikakabit natin. So ayan, mga kabay. Kakalasin na natin yung sa spindle nya. Ayan. Tapos itong striker. So pupunasan natin yung striker, mga kabay. Ayan. Pagkatapos ay tanggalin natin tong kanyang o-ring. Ayan. So gamit lang kayo ng flat screw, mga kabay, tapos saka nyo sikwatin yung lumang o-ring. Lumang o-ring. So ito yung bago, mga kabay. Lalagay natin dyan. Tapos punasan natin maigi. Ayan. Good natin sa guma, mga kabay, para mawala yung ayan. So okay na yun, mga kabay. Ang sunod ay yung sa cylinder. Ayan. Ito po yung cylinder, mga kabay. Punasan lang natin. Tapos ikwatin natin yung o-ring na nasa loob. Ayan. Kaya ko ito pinalitan, mga kabay. Ayan. Sira na po siya. Ayan. Ito yun. Yan, balalagay natin dyan. So okay na yan. Ito naman sa labas, mga kabay, nagpalit din ako nito. Ito naman po yung o-ring niya na bago. Yan. Para pantay lahat. So bago na po lahat ng o-ring yan. So ang sunod, mga kabay, yung dito sa kanyang spindle. Yan. Dito sa kanyang spindle naman, mga kabay. So pag kinalas ito, mga kabay, ayan, nakalas na. Nahugot na yung kanyang bit piece. So ang forma ng bit piece, mga kabay, ganyan po, ayan. So mauna yung washer, ayan, yung medyo malalim. Ganun po siya. Tapos rubber damper at yung kanyang takip. So walang problema yan dyan, mga kabay. Wala tayong papalitan. Nakalas lang yan. So ang meron nating papalitan yung dito sa loob. Yan. Itong o-ring na to, ayan. So papalitan din po yan. So ito yung bago, mga kabay. Yan, dito yan nakakabit. Yan, ganyan po ang forma niyan. Ang forma niya na sa loob, mga kabay, nakaganyan po yan. Yan. Para may idea kayo. Yan. Tapos, ito. Susungkitin nyo ng flat ito, mga kabay. Pag kinalas nyo. Dahil magpapalit tayo ng sleeve. Ayan. Ito lang po ang gagawin nyo. Yan. Sungkitin nyo. Tapos, tanggalin yung ring. Ayan. Mayroon siyang ring dito. Gamit lang kayo ng circlip. Kapag wala, pwede nyong sikwatin ng katulad nito. Manipis. Ayan. Tanggal na po yung lock. Pero kailangan din natin ibalik mamaya. Kaya kinalas ko ito, mga kabay, dahil magpapalit tayo ng sleeve. Ayan po yung sleeve dito sa loob, mga kabay, durog. Ayan. Ito po yung papalitan natin, yung sleeve. Ayan po. Bungi-bungi siya. Ayan. So okay na yun, mga kabay. So ipapalit natin na sleeve. Ito po yung bago.
Ayan. So sa paglagay niyan mga kabay, pag ganyan lang. Ayan. Meron naman po siyang meron siyang uka doon sa loob na saktong-sakto lang yung sleeve. Ayan. Tapos papasok natin dito sa spindle pag ganyan. Ayan. Ang sunod niyan mga kabay, ito spring. Yan po yung nakakabit dito. Ito, yung dulo na yan, meron po yung pagpapasukan doon. Hahanapin nyo lang kung saan yung butas. Doon nyo siya itatapat. Yan. Kagaya nyan. Yan. Hanapin nyo lang yung butas. Tapos yung takip nyan. Saan na ba yun? Ito. Yan. At ang kasunod yan mga kabay, ito. Yung ring. Spring. Yan. Tapos ito, magpapalit din po tayo nito. Ito yung bago. Yan. So, ganun po ang forma niyan. Tapos yung lock niya, dito yan, sa gilid, nakasuksok. Ayan. Kabilaan yan mga kabay. Ayan. So, yan na po yung forma niya. Yan. Tapos, sunod niyan, ito. Yung spring na malaki. Dito yan sa labas. Yan. Tapos yung sleeve, magpapalit tayo. Ito yung bagong sleeve. So ayan mga kabay. Sleeve din ang tawag nito. So mauuna po itong bakal na malaki. Ayan. Dito po yan sa ibabaw. At itong maliit sa gitna yan. Yan kasi yung binababa, yan yung gagalaw doon sa pag binaba nyo, pag nagtanggal kayo ng bala, ito yung gumagalaw. Yan. At ito mga kabay, yung rubber, sa ibabaw po yan ng sleeve. Dito po yan. Yan. Diyan po yan nakalagay. Ayan. Tapos yung washer, ito yung sa ibabaw. So ang forma niyan mga kabay, pag ganyan. Ay, ilagyan muna natin ng grasa. Para hindi siya maganit pag nagtanggal ng bala. Yan. Tapos ito na mga kabay, yung sleeve niya. Yan. Tapos yung rubber. Ayan. At syempre yung washer. At ang pinaka last sa lock, ito. Babalik natin. Yan. Tutulak nyo lang yan. Tapos flat screw gamit nyo. Pag tinulak mo siya, paikot lang. Ayan, pag tumunog, ayos na. Tapos, yung cup. Ito yung bagong cup niya. Didiin mo lang siya mga kabay, pababa. Ayan. So, yan na yan mga kabay. So, testing natin ngayon kung gagana. Ayan. Whoop, yun o. Okay na. Tanggalin natin. Ayan, ayos. So, hindi baliktad yung pagkakabit. So, okay na tayo dyan mga kabay. So, ang sunod niyan mga kabay ay lalangisan natin. Meron pa pala akong nakalimutan. Ito. Yan. Dito po yan mga kabay. Yan. Hindi ko napalitan ng o-ring. Yan. So, ayan. Okay na mga kabay. So, ayos na. Ang kulang na lang nito, grasa. Ayan. Lalagyan natin ng grasa, paikot. Ayan. Bago natin ilagay ito. Ayan. Tapos tulak nyo siya pababa. So, ganun po yung itsura nyo sa loob. Tapos lagyan ulit natin ng grasa. Ang isusunod na mailagay niyan mga kabay, ito. So, lalagyan lang natin to ng grasa din. Dun sa loob. Yan. Tapos ito. Yung pinakamahaba mga kabay, yun yung palabas ng spindle. Ayan. Hindi po siya pa ganyan ha. Mali po yan. Ganun po dapat. Yan. So, yan na po siya. Lagyan natin ng grasa dito. Sa ibabaw. Ayan.
So, pwede na nating ikabit yan mga kabay. Yan, tatabi lang natin yung mga pinagpalitan na luma. Yan. So, pwede na natin ito i-assemble mga kabay. Yan. So, yan mga kabay, lalagyan na natin yung kanyang connecting rod. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga kabay, yun yung crankshaft sa loob. Ayan. Diyan nyo po ipapasok yung connecting rod. Ayan, ganito lang po yan. Pumasok ka na dahil magto-12 na. Huwag ka na mag-inarte. At ako'y gutom na. Yan, dapat makisama. Yan, napasok na mga kabay. So, lagyan lang natin ng konting grasa yan. Yan. Siyempre yung cylinder nito mga kabay, malinis na ba ito? Yan. So okay na siya mga kabay. Lagyan lang din natin ng grasa ito sa loob, paikot. Yan. Tapos lagay natin dito. Ganun po yung paglagay ng cylinder. Yan. Lagyan natin ulit ng grasa dito banda sa may o-ring. Tapos papasok natin yung piston. Striker. Yung striker mga kabay, yung may butas, yun po yung palabas. Ayan. Hindi siya pwedeng ganyan ha. Ganun po ang pagkabit. Yan. Tapos lagyan natin ng grasa sa gitna. Yan. Tapos pasok natin dito. Yan. Ayan. Pumasok ka na. Yun. So pag pumasok na mga kabay, lagyan na natin yung screw kaagad. Ayan. So i-screwan na natin. Yan. So yan na po yung itsura niya mga kabay. Yan. Rubber damper lagay nyo. Huwag nyo kalimutan yung merong o-ring sa labas. Yan, pag ganyan. Ganyan yung forma. Tapos ito. Pero bago yan, lagyan muna natin ng langis. So yan mga kabay, dito nyo po ilalagay yung langis. Yan. Ito po. Tutulak nyo yung striker para medyo maano yung langis. Ayan. Tapos lagay natin tong spindle. Ayan. Ikot-ikot lang. Yan. Pag lumapat mga kabayan, pwede natin ilagay ito. Yung screw nya. Nasigpitan natin. Yan. Para hindi tumagas yung langis. At nang matapos na po tayo. Yan. Tapos dito yung dalawa. Yun. So natapos na mga kabay. Ayan. Lilinisin ko yan mamaya para syempre pagkuha ng customer ay bago tingnan. So ito mga kabay, titesting natin. Ayan. Kung ayos. Lalagyan natin ng bala mga kabay. Lalagyan po natin ng bala. Ayan. So, kapag gumagamit ka ng demolition mga kabay, tuwing lagay nyo ng bala, lalagyan nyo po ng grasa ito. Yan. Para po swabe yung ano niya. Tsaka yung alikabok, may ipon lang dito. Hindi papasok sa loob. Yan.
Pero kung may grasa naman, kahit huwag nyo nang lagyan. Ito nilagyan ko lang dahil konti lang yung nailagay ko eh. Yan. Yan. Tapos, titesting natin kung gumagana. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa iyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inuntabay. So maraming salamat, bye bye.